So dadako na po tayo sa ating pong climax po ng ating service ngayong araw na ito. Usually po sa kwento po, diba, bawat istorya po, meron pong tinatawag tayong pinaka-peak, pinaka-climax po. At ito po ay ang ating mensahe na manggagaling po sa ating Panginoon. At ito po ay ibibigay po sa atin sa pamamagitan po ng ating mahal na Pastora Claudette po. So let's give glory and praise to God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Handa po natin ating mga puso po. Praise the Lord. Hallelujah. So napakasarap po na magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Thank God. Ngayon po, dadako tayo sa salita ng Diyos. Paatin pong pag-aaralan ang salita ng Diyos. So, praise the Lord kasi dinala po niya tayo dito sa bulwag sa church na to upang makinig at magpuri sa pangalan ng Panginoong Jesus. So, pag-aaralan po natin ngayon ang salita ng Panginoon. So, praise God. Sinabi po dito, yung title po ng aking mensahe ngayon ay Jesus Heals the Incurable. Jesus heals the incurable. So, si Jesus, nagpapagaling siya sa mga wala nang ibang magpapagaling kundi siya. Diba? Doktor, hindi kayang pagalingin. Maraming mga sakit na hindi kayang pagalingin ng doktor. So, makita po natin dito na mayroon pong pag-asa. Mayroon po tayong pag-asa kung lumapit tayo kay Diyos, sa mga sakit natin, nararamdaman natin, pains and aches natin, mayroon pong pag-asa na pagagalingin tayo ng Panginoong Jesus. Amen. So, minsan, hindi lamang yung pain, yung sugat, sakit ang pinapagaling niya, even yung mga nararamdaman natin, kaya niyang pagalingin. Kasi wala namang ibang pwedeng magpagaling. Lalo na sa emotions natin, walang iba kundi siya, Panginoong Jesus. So, nais ko pong basahin yung verse natin ngayon. Matatagpuan po natin sa Mark 1:40-42. Hindi na. Basahin ko na lang po dito sa Mark 1:40-42. Jesus cleanses a leper. Now a leper came to him, imploring him, kneeling down to him and saying to him, "If you are willing, you can make me clean," sabi niya. Then Jesus, moved with compassion, stretched out his hand and touched him, and said to him, "I am willing, be cleansed." 42, as soon as he had spoken, immediately the leprosy left him and he was cleansed. So, instant yung pagaling ng leper. So, tayo po'y manalangin. Hallelujah, O God. Panginoon, salamat po, Ama, O God, sa iyong salita, Ama, O God. Hayaan niyo po, Lord, na ito, O God, ay magbigay karagdagan, O God, sa aming kaalaman, Ama, O God, tungkol, O God, sa iyong pagpapagaling, Ama, O God. Tunay nga po, Lord, na wala na pong ibang pwedeng magpagaling sa amin, physically, emotionally, lahat, kundi kayo lamang, Ama, O God. Father, right now, O God, as we come to your presence, Ama, O God, muli po, O God, dinadalangin ko po, Ama, O God, let your anointing flow over me so that my cup will overflow, O God. Panginoon, salamat po, O God. Lord, hallelujah, Jesus. We just thank you, O God, at hayaan niyo din po, Lord, i-prepare mo po, O God, ang mga puso, O God, ng aking mga kapatid, upang matanggap po nila, Ama, O God, ang iyong mga salita, O God, na may pagpapala, Ama, O God. Father, we just thank you, O God, in Jesus' name. Amen. So, makita po natin, ang pag-aaralan po natin ngayon ay about sa leprosy. Leprosy, ano ba yung alam natin sa leprosy? Ketong. Yung ketong, di ba? Ketong. Mayroon na bang, ano niyan? Mayroon na bang gamot? Meron na. Ngayong kapanahunan ngayon, mayroon ng gamot. Through antibiotic. Pero nung biblical times, wala pong, ano yun,
Walang gamot. Napakahirap po noong panahon na yon, walang gamot. So, leprosy is a highly infectious disease, contagious, and no cure. Magsisimula siya sa maliit, then hanggang palaki ng palaki, tapos kakainin niya yung mga lamang loob natin, balat, lahat, hanggang Sa mukha. baka isa na lang yung tainga mo pag ma-infect ka nung ano na yan, leprosy. So, pati nga yung pakiramdam mo, wala na eh, para ka nang na-anesthetize na. Kasi yung mga nerve endings mo, wala nang pakiramdam. Madidisfigure na yung mga kamay mo, mukha mo, lahat. So, napakahirap nung unang panahon, wala namang doktor noon. So, ang ano lang nila, humiliating yun sa komunidad na kung mayroon kang sakit na gano'n. Pero, praise God, di ba, sa tagal ng panahon, mayroong dumating na nagpapagaling si Jesus Christ. So, minsan instant, minsan mag-antay ka. Ganun ang ano ng Panginoon. Deal niya sa atin. So, in biblical times, yung treatment ng mayroong leprosy, ihihiwalay ka, dadalhin ka sa camp. Katulad din sa atin ngayon, di ba? Pag may na-diagnose na may leprosy yung tao, dadalhin ka sa Kulyon, leprosarium, doon sa Palawan. Doon kasi ang leprosarium natin sa Philippines. Doon ka dadalhin and you are considered impure. So tignan mo, nakakahawa eh. Kaya talagang isi-separate ka. So leprosy is a symbol of sin, impurity and separation from God. So makita natin na yung leprosy na yon, symbolize na kasalanan, impurity, karumihan, at separation from God. So, pag titingnan mo sarili mo, dumi-dumi ko. Ito parang, Lord, kung i-judge mo yung sarili mo, dumi-dumi ko sa mga nagagawa kong mga impurities. Yung mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. So, pero noong panahon na yon, pag mayroong kang leprosy, kasi ang ano noon, ang role ng priest noon, para silang health officer. Para silang mga health officer. So, pupunta ka doon, tapos kung mayroon kang ililabel kanila na may leprosy, tapos pag pupunta ka doon sa labas, sisigaw ka ng unclean. May bill pa. Ganun ang ano nila. Tingnan mo, nakakahiya yung mo, broadcast mo doon sa na unclean ka, Okay, unclean. lumapit. Marumi ako. Madumi ako kasi nakakahawa nga. So ngayon ba sa atin, di ba naglalagay tayo ng mask? Yung time ng COVID. Yung time ng COVID, yung nakakahawa. So, praise God. So, leprosy, also known as Hansen's disease, is still a prevalent disease with over 200,000 new cases reported globally each year. So, ang dami. 200,000 pa. It is neglected tropical disease that occurs over 120 countries, particularly in regions with poverty and inadequate health care. So, nung unang panahon nga, incurable, pero pagdating natin ngayon, nakaka-discover na sila. Dahil sa science, nakapag-discover na sila kung ano yung mga gamutan noon, antibiotic, lahat. So, ang ketong ay nagdudulot pa rin ng hamon sa kalusugan sa maraming bahagi ng mundo. So, hindi nawawala, talagang ganun talaga, mayroon pa rin. So, ngayon pag-aaralan natin kung sino yung nagkaroon ng ketong sa Old Testament. Sino ang mga tao na nagkaroon ng leprosy sa Old Testament? Una si Miriam. Si Miriam. Sister of Moses. Siya yung sister ni Moses to. So sa Numbers 12:1-14, sabi po dito, basahin ko na lang. Miriam and Aaron began to talk against Moses because of his Cushite wife. Bali, Ethiopian siguro to kasi maitim siya, African. For he had married a Cushite. Hebrew, tapos nakapag-asawa ng Ethiopian. Cushite.
The Lord has spoken only through Moses, they asked. Hasn't He had spoken through us? Sabi ni Mariam, sabi niya, hindi din ba nakikipag-usap sa amin ang Panginoon? Kasi actually ayaw nila dun sa mapapangasawa ni Moses. So Moses was a very humble man. So hindi siya umimik. Tahimik lang si Moses. Tahimik siya, hindi siya nag-ano. Pero alam mo kung sino ang nag-defend sa kanya? Si Jesus, si God. Sabi niya, at once the Lord said to Moses, Aaron and Miriam, tatlo sila, come out of the tent of meeting, all three of you. So the three of them went out. Then the Lord came down in pillar of clouds. Pillar of clouds. Kasi hindi naman natin nakikita sa mukha si God. God the Father. Nagsasalita lang siya. Sabi niya, pillar of clouds, He stood at the entrance of the tent and summoned Aaron and Miriam. When the two of them stepped down, He said, listen to my words. Where there is a prophet among you, I, the Lord, reveal myself to them in visions. So makita po natin na that time, dapat si God doon lang mag-i-speak sa mga propeta, pero tinatawag niya si Aaron at saka si Mariam. Kasi hindi nga masyadong nagsasalita si Moses. So si God na ang nag-ano sa kanya. Ang gumawa ng paraan para i-confront si Mariam kasi nagki-criticize siya. Tingnan mo kung ano nagagawa ng criticism. Kung ano yung gagawin ng Panginoon. Kaya tayo bilang isang mananampalataya, stop criticizing. Amen. Yun ang ano doon. So pag-pray na lang natin kung walang magandang tayong masasabi. Sa leader. Just keep quiet. Keep quiet. Sa leader. Oo. Shut. Ganun na lang po kasi yung words natin, powerful. So mag ng positive effect doon sa nakakarinig. Sabihin mo, meron niyang nagsalita ng ganito, sabi niya, nagputukot tsinta siya. Sabi ko, ang ganda-ganda mo, wag kang magsalita ng putukot tsinta. Hindi bagay sa face mo. So, yung words are powerful kasi nagsasalita pa siya against dun sa pasyente. Ganda-ganda mo, wag kang magsalita ng ganun. Sabi ko minsan sa kanya. So, makita natin dito na si Moses, si God, pinagtanggol niya si Moses. So, sabi po dito, why then you were afraid to speak against my servant Moses? The anger of the Lord burned against them and He left them. When the cloud lifted up, the cloud na nagsasalita from above the tent, Miriam's skin was leprous and became a white as snow. So, tingnan nyo yung kaparusahan niya, alatol naging leprous yung kamay niya sa kaka-criticize niya kay Moses. Kapatid pa niya yun, ha? So, minsan may tayong gano'n na kung ayaw natin yung napangasawa ng you will speak and spread to another kamag-anak and ganyan. Minsan gano'n ang nangyayari sa natin, no? So, tahimik na lang tayo kasi hindi natin alam yung pagkilos ng Panginoon. So makita po natin na nagkaroon na ng leprosy si Mariam. Sabi ni Moses, dalhin siya sa outside camp for 7 days. So nandoon siya for 7 days. Pero ang ginawa ni Moses, nanalangin siya na pagalingin siya. Kapatid niya yun eh. Mahal niya yung kapatid niya. So, pinag-pray pa rin niya. So, bilang tayo, mga mananampalataya, we have to pray also yung mga natin, kamag-anak, kung sino man yung sabihin mong mayroong minsan kasi may sumasagi sa isip natin. Pag-pray ka, halimbawa, hindi mo nakita ng matagal na panahon, ipag-pray natin siya, baka doon may sakit. Pag-pray natin. Kailangan ipag-pray natin sila kasi ganun minsan ang nangyayari. Nag-i-impress yung Panginoon sa'yo na ito pala may sakit. So, we have to pray for them. So, si Moses talaga ginawa niya yon bilang intercessor para gagaling yung leprous ni Miriam. So, after 7 days, sabi niya, lumabas siya 7 days tapos babalik siya ulit.
Kasi after 7 days, kasi yun ang instruction ni God. So babalik siya uli, after 7 days, gumaling nga si Mariam. Amen. So, nakita natin na dadalhin ka sa camp 7 days tapos ibabalik ka uli. So, ganun po sa life natin, kailangan maging loyal po tayo sa mga natin, sa mga leaders. Napaka-importante po yun. Hayaan nyo kung ano kung mali man siya or tama man siya, our job is to pray for our leaders. Yun po ang natin. Yun po ang gagawin natin kasi binigyan tayo ng Panginoon na kaya mo siya nakikitang ganon kasi kailangan mo siyang ipanalangin. Amen. So, go to your closet and to your room and pray for that person. Kasi kung gagamitin natin yung galit natin doon sa isang tao, mag-aaway kayo eh. So, idaan mo sa panalangin. Kasi walang disgrasya doon sa panalangin. So, you have to, walang disgrasya doon. May kapangyarihan ang panalangin. So, katulad nung nangyari kay Miriam. Pagpray natin yung tao. Minsan minsan nagkakaroon din tayo, na-sleep tayo ba na nadudulas din tayo. But God is a forgiving God. Bumalik tayo sa Kanya at humingi ng forgiveness. Amen. Minsan na-sleep tayo sa minsan anger natin. We have to, natin. Kasi yung Holy Spirit, sa atin, nagko-convict. So, nakita natin na ni-restore ng Panginoon si Miriam. Kapatid niya to, love niya to. Kasi bakit? Kung wala si Miriam, wala si Moses. Kasi alam niyo yung, di ba, inanod siya sa Nile River. Sa Nile River kasi, nung time na yon, napapatay. lahat ng male na sanggol papatayin. So, ang ginawa ni Miriam, kasi dumadami na yung Hebrew doon sa Egypt. So, ang nangyari, si Miriam, pinaanod niya, nilagay niya sa basket, pinaanod niya. Tapos nakita ng asawa ng Pharaoh. Uy, gwapo ito. Anak ng Pharaoh pala. Princess. Tapos, kinuha niya at pinaalagaan. So, hanggang lumaki, love niya ang kanyang sister. Kaya, kahit nung nag-again siya kay pinag-pray niya. So, makita natin na intercede tayo. We have to love our, lalo na yung mga kamag-anak natin. Akala natin, hindi nakakatulong. Pag-pray natin kasi later on, sila din yung makakatulong sa atin. Hindi natin alam. So, we have to love them. To pray for them. So, yun po. Pangalawa po, si King Uzziah. Si Haring Uzziah ay tinamaan ng ketong bilang resulta ng pagpasok sa templo ng Diyos. Upang magsunog ng insenso, isang gawain na kalaan para sa mga pari, at siya'y namuhay ng nakahiwalay hanggang kanyang kamatayan. So makita po natin itong si King Uzziah, isang hari po siya sa time ni Prophet Elisha. So, makita po natin na sa time ni Prophet Elisha, yung time na yun, itong si Uzziah, pinagpala siya doon sa sinasakupan niya. Naging maganda yung agriculture nila, nagpatayo siya ng mga tower, lahat, basta maganda yung mga sinasakupan niya. So, ang tingin niya sa sarili niya, na siya ako yung hari, ako yung ganito, powerful. So, ang ginawa niya yun nga, pumunta pa siya sa templo at ng burn offering, which is, yung gumagawa lang noon, mga pari lang, kasi magkahiwalay yung pari at saka mga Levites. Magkahiwalay at saka yung government at saka church, magkahiwalay noon. Kaya hindi mo dapat pakialaman yung ng work ng kasi gusto niya maging dual yung gusto niya maging high priest, gusto pa niya maging hari. So hindi niya trabaho 'yon. So
praise God kasi, itong si King Hosea, that time, noong pumasok siya sa templo, sinundan siya ng mga pari doon sa templo. Hanggang nakita talaga nila na inawat pa siya ng yung chief priest doon na huwag niyang gawin yon, yung mag-burn, mag-burn ng incense. So, ang nangyari sa kanya on the spot, namatay siya. So, on the spot namatay siya. Kasi naging proud siya sa sarili niya. So, naging proud siya kasi naging tanyag na siya sa sinasakupan niya. So, makita natin na, sabi po dito, a haughty person acts as a superior and looks down to others. Hindi po maganda sa, natin yan, sa character ng isang Kristiyano. Minsan kasi, tingin natin doon sa parang ang taas-taas mo, tapos siya nilolook down mo. Hindi po ganoon ang ng Panginoon ang tinuturo niya. Pag-ibig po ang tinuturo niya. Ano man yung status mo sa buhay, let us maging pantay-pantay tayo. Huwag tayong tumingin sa kapwa natin ng ganoon. Kasi ito tapos ako, ito ganyan. Doon ka lang. Hindi pwede. Hindi ng Panginoon. Hindi siya connected sa ng Panginoon. So ang gusto ng Panginoon, tayo'y magpababaan sa pagsiserve sa Panginoon, di ba? Magpababaan, servanthood nga eh. So, makita natin, naalala ko pa meron akong kaklase na pumasok sa Bible school. Siyempre, din sila, yung sa kanila din sa family na, pag titingnan mo, able sila, mayroon silang pero pumasok siya sa Bible school. Pagdating sa Bible school, ang trabaho mo doon, maghugas daw ng, may assignment, maghugas ng plato, lahat-lahat, gawin mo yon. So, lahat pinapagawa yon sa Bible school. So, wala pong exempted kasi rotation nga. So, sa buhay natin, so tayo'y magtulungan kasi, katulad nito, hindi naman lahat pwedeng maging teacher. Hindi naman pwedeng lahat maging musician. So, magtulungan tayo as a body of Christ para maano yung ng Panginoon sa ating buhay, ma-fulfill yung plano ng Panginoon sa ating buhay, at ma-exercise din natin kung ano yung mga yung mga binibigay na gift sa atin ng Panginoon. So, ang antidote nito, lagi tayong humble, lagi tayong maging humble sa lahat ng panahon. So, sinabi po dito sa Proverbs 16:18, pride goes before destruction and haughty spirit before a fall. So, makita natin na itong ang pagmamataas ay, kung nagmamataas ka, ibababa ka ng Panginoon. Pag nasa ka, tataas ka ng Panginoon. Ganun lang yon. So, makita po natin na itong si Hosea, ano po siya, namatay po on the spot. So, napakasaklap yung noon, yung punishment, sabihin na lang natin punishment. Napakasaklap. So, si Mariam, hindi siya namatay kasi may nag-intercede sa kanya, yung kapatid niya. Si Hosea, namatay siya on the spot. Ito naman si Naaman. Si Naaman naman ay isang captain of the army, sabi ko dito. Captain of the army. So, kumbaga, general siya sa mga military tactic, lahat sa mga military siya yung doon, yung namamahala nung panahon that time. So, but mayroon po siyang leprosy, si Naaman. Pero that time siguro nung siya, possible, hindi pa siya malala nung time na yon. So, habang sila'y mahilig kasi sila manakop ng sa digmaan, mahilig sila sa mga digmaan, mag-raid, ganon, ng lugar. So, that time nung nag-raid sila, meron silang binihag na isang Israelita na bata. So, ang ginawa ni Naaman, ginawa niyang katulong ng asawa niya, ang kinakasama niya, si Naaman. So, nakita ng servant na to,
Israeli na servant, little girl. Kilala niya siguro si Jesus Christ kasi si God kasi ano sabi niya kung lumapit ka lang sa propetang ito, ilapit sa kanya para gagaling. Sabi niya, sabihin mo kay master, sabi niya doon sa asawa niya, na pumunta siya doon sa Samaria, mayroong nagpapagaling doon, may propeta doon, si Prophet Isaiah. So, alam niyo po, sumunod po siya. Sumunod po siya sa ng Israel, na yung little girl. Pumunta siya doon sa Samaria at hinanap niya yung nagpapagaling si Elisha. At inano din siya, nung pumunta siya doon, nagkita sila ni Elisha, akala niya yung papagaling, ilay-hands niya nun. Sabi ni Elisha sa kanya, yung prophet Elisha, sabi niya, pumunta ka doon sa Jordan River at i-hit mo yung katawan mo doon. Ang Jordan River that time, madumi, pag tingnan mo siguro madumi. Sabi niya, so furious yung hari, bakit niya siya pupuntahin sila ama? Bakit siya pupuntahin doon? Ang madumi, ganyan. Umalis sila. Nung umalis siya, pagdating niya doon sa pinupuntahan niya, mayroon na naman siyang dalawang servant. Nagsabi sa kanya, Father, my father, sabi pa nga father ang tawag sa kanya. Sabi niya, sundin mo lang yung sinabi ng propeta na maglublob ka doon sa sundin mo lang. Sabi niya, alam mo, ang ni Naaman, sumunod din naman siya. Nung sinunod niya yung sabay gumaling kasi linublob niya yung katawan niya 7 days. Lublob doon sa tingnan mo, napakadumi, tapos doon ka maglublob, general ka. So, makita mo, 7 times. 7 times. Hindi, 7 days. 7 times ka. 7 times mong ilublob. So, makita mo po na yung humility sa kanya, yung servant nagsabi sa kanya na, punta ka doon. Sumunod din siya. Nag-obey din siya. So, kasi isang reason din po na siya ay may leprosy kasi nag-worship siya ng yung other gods. Nag-worship din siya ng other gods. So, ayaw ni Lord yun, nag-worship ka ng ibang God. So, ang nangyari, naranasan niya yung kagalingan through sa instruction ni Prophet Elisha. So, gumaling siya. So, makita mo po yung humility niya kasi sinunod niya yung instruction. So, gumaling po siya. Sabi niya nga sabi po dito, magpakumbaba ka at ikaw ay tataas ng Panginoon. Sabi niya, give grace to the humble. So, yun po ang ng Panginoon sa kanya. At siya po ay gumaling nung nag-dip siya 7 times sa Jordan River. So, no? So, doon po ng Panginoon. At the same time, nakita niya yung kapangyarihan ng Panginoon kasi pinagaling siya. So, that time possible, na-save na rin siya kasi, naniwala siya na-encounter niya yung kagalingan na pinagkaloob ng Diyos sa kanya. So, magmula ngayon, sabi niya, you worship niya na ng God ng Israel. The God of Israel, Yahweh nga sabi niya, Yahweh, the God of Israel. So, praise God, kasi Amen. yun po ang natin, the God of Abraham, Isaac and Jacob. So, sabi nga po, kilalanin natin sila, yung God ni Abraham, Isaac and Jacob, at tayo po yung maano po natin na yung generation niya, masusundan natin. Kasi siya po yung God nila ay God din natin ngayon. Amen. So, yun po ang doon, ang sequence. So, nakita natin na sa Old Testament,
ay nagkaroon ng ketong, nagkaroon sila ng sakit na ito as a consequence ng kanilang pagkakasala. So, lahat nga, sabi niya, Romans 6:23, sabi po for the wages of sin is death, and the gift of God is eternal life. So, lahat talaga ng kasalanan mayroong consequence. Mayroong consequence. So, maliit man o malaki, mayroon yan. Walang, ano ba yung natutunan natin? Dati yung, ano yung binyan, mga ganun. Mortal sin. Mortal, mga ganun. Wala akong ganun sa Biblia. Basta sin, it's either malaki o maliit, sin po yun. So, sa kanilang pagkakasala, yun po yung cause ng nila, yung nagkakaroon ng physical sakit. Deformities. So, sa tatlong karakter na ito, dalawa sa kanilang gumaling, si Mariam at si Naaman. Habang si King Uzziah ay hindi gumaling at namatay. It picture out our salvation came from the grace and compassion of God. So, si Uzziah mataas. Masyadong maano yung sarili niya. Mataas siya. Hindi siya nagpakumbaba. Pero si Mariam at saka si Naaman, talagang nagpakumbaba sila. At they receive the grace of God. So, yun po ang natin sa Old Testament. Sa New Testament naman, so nakita natin na sa Old Testament, Bible character na nagkaroon ng ketong ay nagkaroon sila ng sakit at ito at consequence ng kanilang pagkakasala. So sa tatlong karakter na ito, dalawa sa kanilang gumaling, Mariam at si Naaman, at habang si Uzziah ay hindi gumaling, it picture out our salvation came from the grace of God. In our spiritual interpretation, leprosy is a symbol of sin, which is seen as a condition that separates people from God and possible a relationship with Him. So, makita natin na so yung nagsisimbolo ang leprosy as sin. So, makita natin leprosy, hinihiwalay ka, lahat. So, ganun din yung ng Panginoon, kung nagkasala tayo, parang ang layo ng may distansya kay God. Kung nagkakasala tayo, paano niya maririnig kung mayroong nakabalandrang kasalanan sa relationship natin? So, ang hirap, di ba ang hirap? Mahirap namang gumawa ng kaparaanan mo. It's only God can restore, magbigay ng grace or lumapit tayo sa Kanya upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan. So, malaki o maliit na kasalanan, kaya niya tayong patawarin. So, here's our more detailed explanation, symbol of leprosy and sin. Physical leprosy as a symbol. Noong unang panahon, ang ketong ay isang napakahina at napakalahawang sakit na nagresulta sa mga physical na deformity. Ang individual na may ketong ay tinuturing na marumi at madalas tinataboy sa komunidad. So, marumi at tinataboy sa komunidad. Napaka-lupit. Ganon ka kaagad. Ganon. Tapos, tinataboy sa community. Sin as a state of uncleanliness. So, ginagamit ng Biblia ang konseptong ketong upang ilarawan ang kalagayan ng kasalanan na nakikita bilang isang moral at spiritual na katiwalian na naghihiwalay sa tao at Diyos. So, ano ba yung naghihiwalay sa relationship natin kay God? Diba sin? Sin, dahil sa ating mga kasalanan. Kahit ngayon, kung makagawa tayo ng kasalanan, parang ang hirap tayo pakinggan, ang hirap umabot sa kanyang kaluwalhatian. So, every now and then, sabi nga inhale, exhale. Sabi po, sa sin. Yung sa sin to, mag-inhale ka, mag-exhale ka rin. Exhale mo kung ano yung mga kasalanan mo tanggalin. Ganon. Inhale, exhale. Inhale, exhale. So, every minute, lagi natin natin yung sarili natin. Kasi yun lamang ang bagay na makakapaghiwalay sa atin.
Kasi yung kasalanan, mayroon ding dalawang uri yan. Yung kasalanan na, alam mo ng kasalanan, pero nandoon ka pa rin namumuhay sa kasalanan. So, kailangan umalis tayo doon. Kasi walang pagpapala doon. Mayroon din kasalanan na fall ka lang. Hindi mo sinasadya. Because nobody is Dulas. perfect. Yeah. Nadulas. So, yun po ang itinuturo sa atin ng Panginoon. Huwag tayong mag-ano sa kasalanan. Mamuhay sa kasalanan. Walang ano yun. Walang pagpapalang hirap. Minsan hindi lamang tayo yung ano din natin, yung regeneration, kamag-anak natin, makaano din yan. Hirap ng pagpapala, blessing. Hirap. So, yun po ang ano na. So, what is leprosy in your life? Ano ba yung leprosy natin sa ano bang ibig mong sabihin sa inyo? Paano bang ano bang sa buhay natin? Yung leprosy sa buhay natin. So, yun po iiwan ko po sa inyo sa ang tanong na ito kasi alam niyo po yan. Minsan yung leprosy na yan, ang tagal-tagal ng hatred, ang tagal ng panahon, hindi mo pa mapatawan. So, tanggalin na yun. Then, isa pa, tagal-tagal na panahon. So, hindi mo ba mapatawan? You have to, reconcile. Kasi, yun, walang blessing ng Panginoon ng hirap. So, then, number 3, Jesus is powerful to cure different kinds of sickness. So, sa panahon po ni Jesus Christ, sa time niya kasi sa biblical times, wala namang doktor na sabihin mo, pumunta ka doon at may lunas ka. Hindi eh. Minsan, by siguro mga herb, mga ano ba yan? Herbal. Mga herbal. Herb, doktor. Ganon. Mga ganon ang mga naghilo. Minsan na, doon pa sa unang kwakwak, Dr. Kwakwak. Ganon ang dami nung panahon na yun. By chance lang siguro na gumaling ka. Yung mga ganon nung time na yun. Napakahirap, napakatindi. So, but then, nakita naman ni Jesus Christ yun. Pagdating ni Jesus Christ, lahat yun ang mga inunan niya, yung salvation, tanggapin natin siya bilang Panginoon natin na tagapagligtas, at magkaroon ka ng, hindi lang spiritual healing, magkaroon ka din ng physical healing, minsan ganun eh. Kung may spiritual healing ka, automatic susunod na yung physical healing mo, gagaling na. Kung halimbawa may depression ka, so lumapit ka sa Panginoon, tatanggalin niya yung depression sa iyo. Lumapit tayo sa Kanya. Ibabad natin yung sarili natin sa salita niya. So, ganun po ang ano doon. Kasi Jesus is a powerful cure. To cure different kinds of sickness, Jesus is power nga. Jesus is healing. So, nasa Kanya yung kapangyarihan upang tayo ipagalingin. Siya ay naparito upang tayo ipagalingin. Wala nang ibang pwedeng magkapagaling sa atin, lalo na yung incurable. So, dito po sa Bagong Tipan, si Jesus po nagpagaling ng may bulag. Ang titindi ng ng mga sakit noon, nung time na may bulag, may bingi at pagkapilay, paralysis. Ang titindi, lagnat, pagdurugo, chronic bleeding, natuyo ang kamay, epilepsy. Kala natin yung nasasaniban ng demonyo. Doon sa ayun pala may epilepsy. So, tingnan mo. Siyempre, gawa din ng yan. Masamang espiritu. Masamang espiritu pa rin yun. So, dropsy. Yung lumalaki yung mga paa. Katawan. So, isa dito, kinuha ko yung ketong. Si ketong ang napili ko. Si ketong. So, dito naman sa New Testament, makita natin na isang kinakatakutang sakit sa balat ng unang panahon ng Biblia. Nilinis ni Jesus ang ilang individual na may ketong. Isang gawa na hindi lamang nagpanumbalik ng kanilang pisikal na kalusugan, kundi pati na rin ang kanilang lugar sa lipunan. So, isa dito yung binasa ko kanina,
pinagaling ni Jesus ang isang taong may ketong. Yung kanina sabi niya, mayroong isang leper. Siyempre, nabalitaan niya na nagpapagaling si Jesus. So, wala siyang pakialam kung may ketong siya o wala itong leper na to. Talagang pinuntahan niya si Jesus. So, wala siyang pakialam kung anong gagawin sa kanya. Basta diretso siya kay Jesus. Kaya sabi niya, at siya'y nag-ano sa kanya, nag-kneel sa kanya. So, if you are willing, you can make me clean. Sabi pa niya, nag-ano pa siya, if you are willing, inano pa niya, nag-ask pa siya, kung willing ka, pagalingin mo ako. So, desperado na siya eh. Kailangan niyang gawin lahat yung kaparaanan para maano siya, mapagaling. So, wala siyang pakialam, pumunta siya doon. So, I am willing, sabi naman ni Jesus, be cleansed. So, sa panahon na yon, mayroon kasi silang ordinance na bawal lumapit doon sa mga may ketong sa Leviticus. Bawal mag-touch kasi ano ka na noon, unclean ka na rin kung mag-touch mo. Pero si Jesus Christ, moved by pity and compassion, pinagaling niya kaagad yung isang leper na yon. Niyakap pa nga niya eh. Niyakap niya. Nandito sa movie. Ay, sa movie. Niyakap Basta ganun ang ano naman. Hindi siya nandiri. Hindi siya nandiri. Ano ba tayo? Sabi niya, if you are willing, so, nakita po natin na may faith po yung leper na yon. Sabi po niya, without faith, it is impossible to please God. Amen. So, kailangan meron tayong pananampalataya na lumapit sa Kanya. Kasi, ma-receive natin yung grace na binigay niya sa atin. Sabi po dito sa Psalm 146:3, do not trust in princes, in mortal man, in whom there is no salvation. Psalm 118, sabi po dito, it is better to take refuge in the Lord than to trust in man. So, do you trust Jesus for your medical needs? Lahat po ng mga bagay, mapagkatiwalaan mo ba siya? Na kaya kanyang pagalingin? Kaya niyang i-heal yung nasa inside mo, emotionally? Kaya niyang pagalingin yan. Kasi, kailangan lang yung willingness natin na lumapit sa Kanya. Yun ang inaantay. Kasi hindi ka naman niya pagagalingin kung hindi ka lumapit sa Kanya. So, tinitingnan din niya kung hindi ka ba o hindi. Tinitingnan din niya. Kung sino yung lumalapit kay Jesus, yun ang kanyang pagagalingin. He died because He gave up His life for us. So, makita natin na na si Jesus, yung pag-ibig niya ay hindi nagbabago. Kahit hanggang ngayon, ganun pa rin yung pag-ibig niya. Amen. So, napakalawak, napakalalim, napakataas yung kanyang pag-ibig. Minsan, ilang beses na tayong nakagawa ng kasalanan, pero maramdaman mo pa rin yung embrace niya. Diba? Yung Holy Spirit nag-ano pa rin sa'yo eh, naghahang pa rin sa'yo eh. Sa katahimikan mo, in your silence, nangungusap siya. Diba? Amen. So, huwag natin baliwalain kung ano yung mga pangungusap ng Panginoon sa atin sa buhay natin. So, ang nais lang ng Panginoon, i-obey natin siya. So, katulad po dito, just as Jesus touched the leper and healed his emotional wounds, He can touch the areas of our life which are most painful and hurting. So, yun po ang ano doon. Isa din po dito, yung may 3 leper. 10. Ay, 10 leper pala. Eh, bakit wala na? Eh, ano mo muna? Wala din. Wala na. Hindi nilagay na namin. May 10 leper siyang pinagaling. Sabi po dito, itong 10 pagpapagaling niya sa 10 kitungin. So, itong 10 kitungin, syempre malayo siya. Malayo itong 10 kitungin na to. Sabi niya, nakita nila si Jesus. Naglalakad on the way to Jerusalem, going to Samaria and Galilee.
So, itong 10 leper na to, nakita nila si Jesus, sabi nila, nakita nila, Jesus, Master, have mercy on us. Nakita niya yung 10 na yon. So, pinagaling niya, instantly, ang layo kasi kailangan mo siyang lumapit sa kanya kasi sumisigaw na lang siya. Sumisigaw yung mga 10. Tapos sabi niya, go show yourself to the priest. And as they were going, they were cleansed. So pinagaling sila ng Panginoon kahit hindi nakalapit ang Panginoon sa kanila. Now one of them, when he saw that he had been healed, turned back, glorifying God with a loud voice, and fell on his face and his feet, giving thanks to him. And he was a Samaritan. Kasi hindi po sila magkatugma ng tradisyon noon, yung Samaritan at saka mga Jew. Hindi sila magkatugma. Pero yung 9 na mga Hebrew yun, mga Jew. Pero itong Samaritan, sila pa yung bumalik kay Jesus para siya pa ang bumalik kay Jesus para magpasalamat. Sabi niya, saan na yung siyam na pinagaling ko? Sabi niya, hindi nagpasalamat. So, si God, gusto niya, maging napaka-ungrateful yung siyam. Pinagaling na nga, hindi pa nagpasalamat. So, bilang anak ng Diyos, lahat ng bagay, lahat ng hininga natin, ginising pa tayo, pasalamat tayo kaagad kay Lord kasi ginising pa tayo. So, mga maliliit na bagay, thank you, Lord. Thank you. Lagi tayong magpasalamat. So, lahat ng bagay, pasalamatan natin siya. Praise God. Kasi wala pong ibang pwedeng makapag-save sa atin, makapagligtas sa atin, kundi siya lamang. So, ayon sa ating nabasa, makita natin ang kapangyarihan ni Jesus na magpagaling ng maraming sakit. Mga sakit na wala pang lunas nung kapanahonan niya at kasama niya din. Nadyan ang ketong. So, sa buhay natin ngayon, bilang isang pagtatapos, ketong. Sabi nga po huwag po tayong manhid sa buhay natin. Kasi minsan, kinukundit na tayo ng Holy Spirit. Hindi pa tayo magpatawad. So, we have to, magpatawad. Humingi ng kapatawaran. So, ang nais lang ng Panginoon sa atin, lagi tayong humingi ng kapatawaran. Repent when God expose your sin. Sabi niya, repent when God expose your sin. Amen. So, yun po ang ng Panginoon, salita ng Panginoon. Yung kasalanan na yon, malaki o maliit, ihingi natin ng kapatawaran kay Jesus. Salamat po. Salita niya ngayon. So, alisin po natin yung pride, lahat po. Kasi God works with us even in perfect faith. Yung mga natin, minsan, tama ba to? Okay ba siya? Ganito, mga ganyan. Nagdadoubt tayo sa kanya pero mahal niya tayo. Amen. Hindi niya tayo iiwanan sa lahat ng panahon. Yung grasya niya ang nawa. So, at tinapos niya na 2,000 years ago. Yung mga kasalanan na tayo dapat magkarga, kinarga na niya sa cross na Calvary. So, praise God sa katagumpayan na ginawa niya sa ating buhay. Lagi tayong magpasalamat. Kaya tayo naririto kasi bilang pasasalamat na lamang sa kanyang ginawa sa atin 2,000 years ago. So, lagi tayong magpasalamat sa ating buhay. Thank God. At ito po yung salita ng Panginoon. Amen. Lord, salamat na O God sa araw na ito. Lord, we pray O God na kayo O God ang patuloy O God na mangusap O God sa ating mga kapatid O God na iwaksi O God ang kasalanan O God at mamuhay O God ayon sa inyong kalooban. Panginoon, salamat po O God. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.